Pinasok ng mga residente sa Syria ang isang abandonadong kulungan kung saan pinaniniwalaang dinala ang mga nadakip at pinatay na sibilyan ng nagdaang diktatorial. Umaasa kasi ang mga ito na mahanap ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay na biktima ng nagdaang administrasyon doon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Syria, pinasok ng mga residente ang isang abandonadong kulungan kung saan pinaniniwalaang dinala ang mga nadakip noon na sibilyan at tinorture sa ilalim ng administrasyon ni Bashar al-Assad upang hanapin ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito natagpuan ng mga pira-piraso, agnas at nabubulok na mga katawan na siyang kumumpirma mula sa sinasabing mass execution ng nagdaang administrasyon. Samantala, balita naman mula sa Taiwan, mas pinaigting pa ng bansang Taiwan ang kanilang pagbabantay matapos ipadala ang pinakamalaking Chinese naval fleet sa bahagi ng West Philippine Sea na malapit sa kanilang bansa. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, ito na ang pinakamalaking Chinese maritime mobilization na isinagawa ng China matapos ang 3 dekada kung saan ang pinaniniwalaang dahilan ay ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos. Sa iba pang balita, muli na namang sumiklab ang isang wildfire sa California, USA kung saan nadamay ang mahigit 1,000 ektaryang lupa dulot ng malakas na hangin. Presahang namang inilikas sa nasa 10,000 residente matapos madami ang ilan sa mga bahay na tinupok ng apoy. Wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa nangyaring insidente. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.